Yung gold, di daw talano yon. Okay. Hindi daw, di ba, sino dito nakakaalala sinabi niyang hindi ko binanggit ang talano gold na salita? Sino nakakaalala? Meron ba ditong nakakaalala na sinabi niyang hindi ko binanggit ang talano gold? Yan ang sabi niya, di ba? Hindi ko binanggit yung talano gold. Sino nakakaalala niyan? Sige nga nang malaman natin kung may nakikinig kayo talaga. Sinabi niya, di ba? Ako. Ayan, sinabi niya, wala daw siyang binanggit, di daw binanggit. Fake news daw ako. Edi sige, para na ikaw na mismo magpaliwanag. Pasok, BL! Of gold sa kanilang basement. Ang tanong ngayon, ano tanong? Nasaan na yung sinasabing Marcos Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Wala daw siyang binanggit. Sabi niya dito sa video na to, nagkasya daw yung 7,000, probable daw na magkasya o posible daw magkasya yung gold na yan sa basement. Okay? At wala daw siyang binanggit na talano gold dyan. Ulit. Basement. Ang tanong ngayon, nasaan na yung sinasabing Marcos Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? So alam mo na talagang ang tinutukoy ng mga Marcos loyalists noon, yung gold na binabanggit ni Imelda ay Talano Gold. Kasi nanggaling na nga sa inyo eh. Sa bibig mo nagsabi na, eto ba yung sinasabi nilang Talano Gold? Tapos sasabihin mo, wala kang binanggit na Talano Gold. Wala ka pala eh. Paano yan? Iiyak ka na naman dyan sa channel mo. Magtatago ka na naman sa palda ni Marlica. Edited yan. Okay. Ay, nako. Bagong lipunan o bobong lipunan, wag mong itutulad sa iyo ang banateros. Ang banateros marunong mag-research. Hindi. Ano yung kay Pacquiao? Ano daw yung kay Pacquiao? Sakit sa bangs talaga ito si ewan ko ba. Ay, nako. Hindi ko alam. Alam mo, no wonder eh. No wonder talaga kailangan nung magtago sa palda ni Marley. Mag-research lang, hindi mo pa alam. Ano alam mo? Ay, nako, pambira ka, oo. Anyway, basta, hanapin nyo na lang yan. Yung kung ano yun. Magsisimula na ba tayo? Ano ba topic natin? Alam mo, sa totoo lang Bryke hirap na hirap sa kanya si Joey tsaka si Sas kasi hindi nila alam kung saan patungo yung mga tanong niya. So, in all of this, what's your point? Brad, dinaig mo sinibayan? Hindi, panuorin nyo kasi mga hindi nakapanood sa inyo. Panuorin nyo. Talagang panoorin nyo lang para malaman nyo kung anong utak meron si... Hindi, kasi kasi yun are you a political vlogger? Are you a political vlogger? Hayop? What's your point? Nasagot ko siya tuloy na alam mo, medyo, ako sabi ko nga, medyo mali ata yung ginawa ko. Parang nabastos ko ata siya doon. Kasi sinabi kong, so what's your point? Inaantok na ako. Alam mo, hindi ko na napigilan kasi. Ang tagal niya magpaliwanag. Sintu ba to? So, ewan! Basta kung gusto nyo mapanood, panoorin nyo na lang. Bahala po kayo kung gusto nyo kaya nyo tiisin ang utak niya. Ay, nako. Anyway, simulan na natin.
magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Pagpasensyahan nyo na kung hindi tayo masyado magtatagal sa ating balitaan, balagtaktakan dahil po tayo po inantok dun sa pakikipag-usap kay Bobong Lipunan. Pagpasensyahan nyo na po. Kung hindi nyo po napanood yun, I'll try to upload dito sa ating YouTube ha. Para naman makita nyo rin kung paano po nanggigigil gigilaiti si pikon na pikon si pangalan nun si Bobong Lipunan. Panoorin nyo na lang ha. Mapapanood din natin yan. Anyway, pinakita lang po natin dito yung kanyang kasinungalingan na hindi daw niya binanggit yung Talano Gold. Pinakita natin na binanggit niya. Ito lang masasabi ko sa mga nanonood ngayon dito sa channel ni Banat Bay. Nasaan tamang tao po kayo? Ay, grabe naman si Boss Dada. Huwag ganyan. Wala nga akong pag-ibig, tamang tao pa. Bigyan mo muna ako ng pag-ibig para magkaroon ako ng tamang tao. Basta ako, I'm not a political blogger. Pero alam mo, that's the best and question of every people in the house should answer. Are you a political blogger? Walang essence, ano? Ang OA ni Roy, ito, sobra. Ikaw ba, Diego Latigo? Are you a political blogger? I know. Anyway, basta ganito lang tayo dito sa channel natin. Ha? Tayo po ay, pag sabi ko nga sa inyo, we are not kung ano mang political vlogger na pinagsasabi niya. Basta tayo pag tama, palakpakan, pag mali, banata natin. Dahil tayo naman po I am a political moderator. Perfect answer! That's a perfect answer. You are a political blogger moderator. Ayos yan. Okay, so ngayon, pag-usapan lang po natin, etong, alam mo, actually, maganda rin yung pag-discuss ni Boss Dada dito. Panoorin nyo sa kanyang channel. At saka, alam ko, i-discuss din ito ni Coach Oli. Ewan ko kung na-discuss niya na. Pero maganda ho kasi yung nangyari dito sa Senado. Alam nyo, this is something, okay? This is something na it reveals so much kung anong klasing tao si Tambaluslos. 'Di ba? Yung nangyaring press con ni Subiri. Kasi para lang sa kaalaman ng iba, medyo iso-shortcut ko ng konti, hindi ko na natin panoorin yung news. Mas magandang panoorin natin yung press con ni Subiri kasi doon mo mahihimay na talagang grabe pala ito si Tambaluslos. Talagang gumagawa ng paraan para alam mo yon, para mag-disappear ang Senate Doon sa balita kasi ngayong araw na ito, itong si Senate President Subiri, siya ho'y nag-file ng resolution na parang sinasabi niya na magkaroon ng separate voting na at saka economic ang pag-uusapan lang. Okay? Dahil daw nagkaroon sila ng meeting ni Romualdez at saka ni Marcos at pinagkasundo. Actually, meron pa nga siyang sinabi doon na medyo nagkainitan. Pero sinasabi niya na eventually, the President decided na si Senate President would take the lead. Okay? Yung title ko na Marcos, sinigawan si Tamba ayon sa pulang daga. Sarcastic lang po yan, ha? Kasi kung may puting ahas, may pulang daga sa Malacanang. Ewan ko sa inyo. Ang hilig nyo maniniwala sa kung ano-anong kwento. Kaya nilagyan na natin ng mas magandang kwento. Para mas gayahin natin yung mga clickbait nila. Okay, so sa madaling salita po, simple lang naman. Tinabla ng Pangulo yung ating speaker. Ibig sabihin, sinabi niya ni Marcos kay speaker, tabi, ako na. Parang gano'n, di ba? Sabi, tabi! Si Subiri na. Ayun. Ganun ang sinabi ni Marcos ngayon kay speaker. Sa madaling salita, pahiya. Pahiya ho si speaker. Diba? Pahiya ho si speaker sa kanyang
mga sinabi na kesyo gusto niyang magkaroon ng inuutos niya talagang magkaroon ng People's Initiative na pumalpak. Bakit to? Kita naman po natin, bumulaga sa atin yung mga video. Ito yung tunay na video na hindi yung kwento-kwentong video na kesyo talagang nagkakaroon ng mga bayaran. Okay, ibig sabihin habang pinapipirmahan, meron daw parang konting konting pamerienda, ika nga. Syempre, hindi naman nila sinasabing pera ng taong bayan yun, pero alam naman pera nilang gamitin nila. Malaking katarantaduhan, no, yun, di ba? Anyway, eto maganda ho kasi yung mismong sinabi ni Presko, ni Senate President Zubiri. So yan yung agreement po namin, and I hope all parties will agree, and we thank the President for that, because ang totoo dyan talaga magkakaroon ng constitutional crisis. Hindi po talaga papayag. Alam mo, lahat ng mga kasamahan ko atat na umatake, at sabi ko sa kanila, pag lumaban tayo, there's a point of no return, kasi kung magkakainitan ng dugo ang House and Senate, paano natin maipapasa yung mga batas natin? Kung ayaw mo makipag-usap sa congressman, how do we do the BICAMs, the bicameral conferences? How do we do our LEDAC? Magkakagulo, masyado mainit. So, ang talo dyan ang taong bayan. So, I had to keep a cooler head, and even if it was very difficult for me not to say anything about this issue, we wanted to find a win-win solution that would limit the impact in terms of a constitutional crisis with both houses of Congress. Ayan, ito yung buong talay. We feel in the Senate that after passing the Public Services Act, hindi na po kailangan amendahan yung ating provision when it comes to economic amendments. Unfortunately, may pending case sa Supreme Court, marami pong nag-file. So, anong nangyayari daw, maraming natatakot pumasok sa bansa dahil maski na meron na po tayong batas, wala pong TRO, but what if after 1 or 2 years, the Supreme Court declares it unconstitutional? And once the Supreme Court declares it unconstitutional, paano daw nila babalik sa 60-40 yung kanilang mga investments? So, may rason. No, may mga mabibigat din na rason, and that's why we are open with the leadership of the Senate. Alam mo, ako sobrang natutuwa ako. Honestly, natutuwa ako kasi 'di ba, alam niyo naman po siguro 'yon, matagal na rin na talagang isa ito sa gusto kong mangyari noon na magkaroon talaga ng pagbabago ng konstitusyon. Ngunit sabi ko nga, 'di ba, kung ang mag-handle ng pagbabago ng konstitusyon ay ang Kamara lang, talagang sablay. Okay? Pero etong nangyari ngayon, bumabalik uli doon sa dati, which is yung economic provision, which is yun ang pinaka-importante sa lahat. Hindi man makuha yung tinatawag na parliamentary na form of government, at least yung yung economic lang. Kasi alam nyo, naipaliwanag sa amin yan noon nila Orayo, naipaliwanag nila sa amin. Kaya nga Singapore, isipin nyo Singapore passport is isa sa mga powerful passport Bakit? Kasi nga asensado yung bansa nila dahil nga po sa magandang kanilang katatayuan pagdating sa mga antas ng ekonomiya, di ba? Kitang-kita naman po natin, sinabi pa nga naalala ko nung sinabi ni Orion yung laging pinupuntahan, yung Marina Bay, di ba? Alam mo ba na hindi Singapore na may-ari niyan? Which is ang ganda sana kung ganun din ang mangyayari sa Pilipinas. But because of the 60-40 na provision na hindi pwedeng marami ang pagmamay-ari ng foreigner, kaya medyo naaalangan yung mga foreigner, di ba? Although, syempre, meron pa rin iba nagtitake risk. Yung iba gumagamit ng dummy. I mean, dami na tao. Ibig sabihin, kunwari yung Pilipina may-ari pero talagang yung foreigner naman, ganon. Kaya lang nagiging problema pa rin yan pagka nagkakaroon sila ng legal battle, di ba? So ngayon, parang bumalik. And I really hope na bumalik talaga sa talagang ipinaglalaban ng karamihan na
economic provision ang mabago. Ngayon naman, so far, kasi nung una, do sa People's Initiative, di ba? Ang mangyayari parang sasama lang ang mga senador sa mga congressman bilang magiging isang house sila. So, ilan lang sila? 24 plus yung congressman. Paano kung lahat yun nabusog ni Tamba at bumoto sa term extension, wala na magagawa ang Senate. Yun noon. But now, napag-usapan nila, according to Senate President, sabi ni Marcos, hindi pwede. So, magkakaproblema. Kaya dapat separate ang voting. Okay? So, separate ang House. If sabihin, 3/4 ang House at 3/4 din ang Senate. So, magkaiba. Which is, sa tingin ko, maganda. Kasi, kahit papaano, ako, may tiwala pa naman ako sa marami namang senador natin, maaayos. Hindi naman sip-sip. Alam mo yon. At saka hindi, kasi iba ho ang structure. Ito yung structure na sinasabi ni Bobong Lipunan. Iba ang structure. Sa Congress, sa House, talagang kung anong sinabi ng speaker, yun ang masusunod. Yun talaga. Wala tayong magagawa. Pero sa Senate, hindi ho ganun. Okay? Kaya, yan yung pinaglalaban ni Senator Robin. Kaya nga, maganda. Kaya lang, may konting problema dito kasi ang balita ko dito, which is sinabi rin niya, hindi si Senator Robin ang mamumuno ng komite sa Senado. Si Angara. Kasi daw, ang dahilan ni Subiri dahil kailangan abogado. So, abogado si Angara, si Robin hindi. Kaya, si Angara. I really do not know what will happen sa susunod na mga araw. Pero, at least, medyo gumaganda. Gumaganda ang senaryo. Sana lang, sabi nga nung isa, sana daw totoo. Kasi, baka mamaya, dahil sa sobrang init lang ng issue nung PI na yan, yung bilihan ng signature, baka kaya ginanito. So, merong ganung pag-iisip, di ba? Na baka mamaya, kaya lang naman ginanito, in-announce na Senate na, dahil uminit ang Pero, I don't think so. Sa tingin ko, hopeful pa rin ako. We had several meetings with the senators after. We are open to discussions on the amendment of the Constitution on these particular provisions. But we are going to do it separately, voting separately. And that is why we have prepared a resolution now signed by myself, Senator Loren Legarda, and Senator Sani Angara on the economic provisions, amendments of the economic provisions of the Constitution. So with this, we had asked, the majority members had asked Senator Sani Angara to lead a subcommittee on the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sani Angara kasi kailangan talaga natin dito ay abogado. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya at magre-request po kami na kung pwede, para dito sa usapin na ito, we will ask a creation of a subcommittee for this purpose. So, just to make a long story short, we had a meeting, the chain of events that had happened. So, nakipag-meeting po ako kay Presidente nung Tuesday. And I raised the alarm about the People's Initiative. He was very gracious enough to meet with me, and we discussed how we can diffuse the situation. In fairness to the President, hindi niya po alam yung People's Initiative language was to diminish the powers of the Senate. And after that, he asked me to meet with the Speaker. We met with the Speaker. I met with him on Tuesday evening, after which we had lively and vigorous debate on the issue. And we all decided to meet with the President once again at 3 p.m. in Malacanang last Thursday. In that meeting, we were there early, so we met together with Senator Loren Legarda. Kasama po namin si
Congressman Sandro Marcos, SAP Anton Lagdameo, and the Speaker and myself. In that meeting, we discussed the scenarios. And of course, I defended the position of the Senate na talagang malabo yan kasi as far as we're concerned, their plan is unconstitutional because we are a Yan ba yung constitutional na sinasabi ni Bobong Lipunan? bicameral system of government. Kaya, nung pagkita po natin kay Presidente, we decided, the President, first of all, and I'd like to thank the President for his comment that the PI is too divisive, and even mentioned news items from the major networks that he watched the night before. At sabi, nagkakagulo na, bakit nagkakaganyan? If the picture paints 1,000 words, if Zubiri is saying the truth, ibig sabihin, talaga pong walang alam si Marcos pagdating po sa pinupush ni Tambaloslos. Alam mo, dito palang lumalabas tuloy na talagang medyo etong si Romualdez, parang siya talaga yung nanggugulo eh. Parang umiepal ika nga. Parang he is trying his best na, alam mo yun, na gumawa ng move. One, maybe because alam niyang hindi siya pakikialaman ng presidente dahil hindi personalidad ng presidente yon. Second, maybe because iniisip niya kamag-anak naman siya, kaya hindi siya pakikialaman. Kaya lang, sumabog ika nga nabuking, di ba? Sumabog, nabuking ng taong bayan yung ginagawa nila sa PI na yan, na nagkakaroon ng bayaran, pinaplano. Kasi, sabi nga kung PI, dapat People's Initiative di ba? Anong nangyari? Hindi talaga People's Initiative. Ibig sabihin, talagang may nagtutulak. Ganun na nangyayari, not na booking. And sabi nga nito ni Zubiri, parang kapapanood lang ng presidente na nagkakaroon na ng gulo pagdating sa... Kasi tama nga naman. Doon sa ginagawa ni Romualdez, talagang mawawala ng kapangyarihan ang Senate sa pagdating sa mga desisyon. Kung hindi ka nga namang gago, di ba? At bastos, bakit mo naman tatanggalin? Bakit mo naman tatanggalin yung mga kasamahan mo na yung power, yung authority ng mga kasamahan mo mag-decide? Kung hindi ka greedy. Ibig sabihin, kung hindi ka, when I say greed, not just about money, ibig sabihin ng greed, maybe pwede rin dahil sa pera. Di ba? Pinsan initiative. Correct. mukhang gano'n na nangyayari. Sa kwento ni Zubiri, parang sinasabi niyang may sariling desisyon ito si Romualdez. Gumagawa ng sariling galaw, di ba? May bayaran, and he even said na, and I thank the President for this, because sabi ni Kim Gorgeous, do you really believe Bongbong doesn't know anything or bangag talagang pangulo yan nyo? Ako wala ako. Ang sinasabi ko, Kim, makinig ka, hindi ka nakikinig. Isa ka pa. Sabi ko nga, if ang kwento ni Zubiri is true, kaya nga ako kumanta pa ng if a picture paint 1,000 words. Di ba nakikinig Again, on this channel, hindi nakasalalay sa pulang daga. Dito po ay nakasalalay lamang po tayo sa mga news na binapalabas. Yun lamang po ang ating nire-reactionan. Okay? Hindi po tayo assuming. Anong assume natin? Assume kagad natin na hindi alam ng presidente o alam ng presidente. Base sa balita na to, doon tayo nagre-react, ha? Doon, base sa sinabi muna nung dinidiscuss natin, wag tayong parang si Bobong Lipunan. Na pag ganun-ganon sa diskusyon
Kung ano muna yung pinag-uusapan, nire-reacta natin yung sinasabi ni Zubiri. Doon muna tayo. Okay? Even said na, dati ako senador. Bilang dating senador, hindi din ako papayag na ma-undermine o ma-diminish ang kapangyarihan ng Senado sa pagdating ng usaping bicameralism or bicameral form of government. So maganda po ang direksyon ng Pangulo. And ang sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the... Kasi ganito lang naman yan kasimple. If we think na gumagawa-gawa lang ng kwento si Zubiri at hindi totoo yung sinasabi ni Marcos na hindi niya alam o wala siyang kinalaman doon sa PIPI na yan, bakit niya ngayon tatanggalin sa kamay ni Romualdez? Is it because napahiya na si Romualdez o nabuking na yung plano nila? Pwede bang ganon? Pwede yun. Pero, maaari din na talagang, kasi alam nyo, huwag na lang kayo maingay natin na to. Pag mahina talaga ang presidente, naalala nyo yung kay Cory Aquino noon? Di ba? Pag mahina talaga ang presidente, hindi ko, sumalangit nawa ang ating dating Pangulong Cory. Kung maalala nyo sa ating kasaysayan, kaya nga napakaraming kudita nun eh. Alam niyo ba kung ba't napakaraming kudita nun? Kasi naniniwala yung mga sundalo noon na hindi si Cory ang nagpapatakbo ng gobyerno. Gets ninyo? So, feeling nila, kahit nga si Laurel, di ba, yung kanyang vice president, tumiwalag sa kanya sa gobyerno ni Cory. Kasi nga, ang akusasyon nila ay hindi si Cory nagpapatakbo. Kasi ganyan talaga ang sitwasyon pagka medyo ang personality ng presidente ay mahina, talagang yung mga nasa paligid, kanya-kanyang galaw, kanya-kanyang alam mo yun, wala naman yung presidente, di man gagalaw yun, di man tayo sisitahin. Plus, ikaw yung kamag-anak di ba? Lalo kang mas malakas ang loob. Kasi nga, ikaw yung kamag-anak lalakas sa loob mo. Kaya there's a big possibility na talagang hindi alam ng presidente. Sa tingin ko hindi alam nyo, kasi nga, ganun talaga yung personality niya May sarili siyang ginagawa sa mundo. Tapos, etong isa, alam mo yun, talagang gagawin niya yung lahat para mapakinabangan niya kung ano yung mapakinabangan niya. Halatang halata sa galaw Ito na nga yung kwento. Economic provisions, and then you approve your version which the House can adopt. So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit. Ayan, sabi naman ito isa, pwede ring alam niya para mapunta sa pamilya nila lalong kapangyarihan, win-win situation, sabi ni Diego Latigo. Sabi naman ni Bray, pwedeng alam ni PBBM pero yun ang sinabi ni Zubiri at yun lang ang sinabi sa kanya sa madaling salita, maaari daw na palusot na lang ni Marcos kay Zubiri na hindi niya alam. Pero actually alam niya at pumalpak lang yung plano. Okay? Parang ganon. Pwede naman din yun. Pero kasi pag sinabi mo yan, para mo na rin sinabing magaling sa strategy yung Pangulo. Parang ganun Kaya lang, hindi kasi ako Alam mo yun, parang, kaya niya bang planuhin niya ng ganun? Mas matimbang ako dun sa, mukhang hindi niya kaya Mukhang pinaiikutan siya. Kesa sa, there are good qualities na masasabi natin kay Marcos. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero if there is really something bad pagdating mo kay Marcos, yung kaya siyang paikutan ng mga nasa paligid niya. Mas doon ako kesa doon sa mas magaling siya mag-strategize. Parang hindi. Parang hindi ko kayang tanggapin yun. Diba? Parang hindi ko kayang tanggapin yun. Mas kaya ko pang tanggapin na hindi niya kaya yan. Parang pinalulusutan siya kasi hindi naman niya kayang sitahin. Parang ganun Ang taong bayan. So,
That was quite clear in the meeting. And Sabi nito isa, this is Sir Ginger Cat. Pasensya ka na, hindi ko alam yan. that's why in the Van de Honor, medyo smiling na po kami ng Speaker of the House at ang Presidente ng Senado because we were able to resolve that very big issue. That night, nag-meeting po kami with the senators. We had about 14 senators that met that night and we discussed the possibilities. Nakuha ko naman po yung full support ng majority members of the Senate. We were also there. We also had a member of the minority there, Senator Rizzo Ontiveros. And of course, we said to her that we know their position, we will respect their position, but I'm being transparent. As the Senate President, I want to be transparent that these discussions will be taking place. Sa akin, malalaman na lang natin siguro yan pagdating ng panahon. Kung magpupush through ba yung plano ng Kamara o magpupush through. Kasi sinabi rin din dito ni Zubiri na talagang no in any extension. Okay? Although, meron talagang mapapaisip ng ganun. Kasi once inopen mo na yung pagbabago ng konstitusyon, open na yan. Yeah, actually, yan yung argument ng mga anti na pagbabago ng konstitusyon. Kasi sinasabi nila, once you open it, even if sabihin nila it's just economic provision ang papalitan, but basta inopen mo na yan, itong mga mambabatas natin, pwede nang galawin yan. Tama. Kaya, bilang mamamayang Pilipino, napaka-importante na bumoto tayo sa 2025 ng tamang mga senador. Importante yon. Bakit kanyo? Kasi ngayon, mukhang nadala na sila doon sa People's Initiative. So, sa madaling salita, hindi na join ang pagboto. Ang magboboto na ngayon, separate na, Senate and the House. So, importante na iboto natin ang tamang mga senador sa 2025. Kasi, malaking factor na sila din ang magdidesisyon eventually. Kung mauuna ang eleksyon ng senador bago dito sa itong na to, tsa-tsa na to, di ba? So, yun ang importante. Salain natin, siguraduhin natin kung sino yung mga iboboto natin sa 2025. Correct. Huwag makinig sa mga tansong vlogger para di naman kayo mabudol. Ibig sabihin, adelantado si Tambalo sa paghangad para sa kanya. Actually, yan ang nabuking talaga. Yan po talaga ang nabuking dyan. Yan ang sa tingin ko nangyari. Nabulilyaso yung plano ni Tamba eh. Nayari tuloy sila. Diba? O ito, pakinggan nyo ito ha. Approve naman sa liderato ng Kamara ang pangunguna ng Senado sa pag-amyenda ng konstitusyon. Pero ang ilang mababatas, pinaimbestigahan ng signature buying para sa charter change. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang aksyon ng Senado sa pag-amyenda ng saligang batas. We'll just file this for... Nitong umaga, naghain ng resolution of both houses si mismong Senate President Juan Miguel Zubiri para sa pagtutulak ng pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Ibig sabihin, 3/4 ng boto ng Kongreso ang kailangang manaig para maipasa ito. Ayon kay Romualdez, hindi lang napapanahon kundi kailangan na ang proposed amendments para makamit ang kabuuang potensyal ng ekonomiya at maging mas competitive. Ang pag-amyenda aniya sa konstitusyon sa pamamagitan ng CONAS ay pagpapakita ng commitment ng Kongreso sa demokrasya at participatory process. Senyalis din daw ito ng pagkakaisa o unity at iisang layunin. Alinsunod din aniya ito sa mga pangarap ng nagtutulak ng People's Initiative. Yan na, naghuhugas sa na siya. Kunwari, yun din ang kanyang pangarap daw. Yan daw ang kanyang plano naman. Hindi, yan naman talaga yung plano ko eh. Wala naman talaga ako sinabing gold. Talano gold. Yan naman talaga eh.
Kasabay ng pag-usad ng pagsusulong ng charter change, pinaiimbestigahan ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang umunoy pirma kapalit ng ayuda o signature buying at paggamit daw sa pondo ng bayan para sa People's Initiative. Meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na congressman. Yun. Bibigyan po tayo ng AX. Yun. At pakansuelo. Diba? Kasunod ito ng pag-ugong na pinapipirma sa petisyon ang ilang botante kapalit ng pagsasali sa kanila sa AIX, MAIP at TUPAD program na pasok sa social services. Nakitaan ng Makabayan Bloc ng pagtaas ng alokasyon ng mga programang ito na hawak ng DSWD, DOH at DOLE sa General Appropriations Bill hanggang sa General Appropriations Act. Mula kasi sa National Expenditure... Ito grabe itong part ng balita na to nakakagulat to. Sobra yung tinaas nung mga quote-unquote ayuda. Okay? O yung mga tulong na nanggagaling sa mga departamento. Oh. Pwedeng yan, alam nyo ho ba na pwedeng gamitin ng mga congressmen yan. Alam mo, ito ipaliwanag ko lang ho sa inyo kung papaano ginagamit siya ng mga congressman at ng mga senador. Okay? Para lang sa kaalaman ninyo. Kasi wag ko kayo makikinig doon kay Bobong Lipunan. Wala akong alam yun. Di nga nagre-research. Ganito yan. Kunwari, DSWD, may pondo yan. Pwede silang humingi, etong mga tao, pwedeng humingi ng tulong sa congressmen o mga senators. Pwede silang humingi ng tulong. Tapos magpapadala lang sila ng sulat sa, halimbawa, DSWD. O, kailangan nito ng tulong, ganito, ganito. Ganon ang ginagawa nila. So, ganon nung napapakinabangan ng mga congressman yung kanilang mga perks ng nanggagaling sa DSWD or sa TUPAD. Dati ganon lang. Okay? Pero ngayon, iba na. Mismo nang yung DSWD ang nagpupunta sa programa ni Speaker. Ganon na ngayon. Kasi dati i-refer lang ano to? Pare, papadala ka ng sulat. Galing sa congressman ko to. Humihingi ako ng tulong sa inyo, DSWD. Ito yung sulat. Ito. Okay. So, bibigyan ka ngayon, di ba? Dati ganun. No? Nung dumating na si Tamba, iba na. Yung na mismong buong departamento, nagpupunta na doon sa event ni Tamba. May mukha pa, oo. Mag-asawa pa sila, di ba? Parang gustong palitan si Katniel. O hiling na pondo para sa AIX o assistance to individuals in crisis situation. Kita niyo yan, laki ng nilaki, national. Dati, yan, ganyang kidalaki, DSWD na mahigit 19 billion pesos. Yan yung in-increase. Lumubo sa higit 34 billion pesos. Yan yung in-increase 34 billion. Yun yung una, nasa taas. Yan yung dati. In-increase ng 34 billion. DSWD pa lang yan, eto pa. Pesos ang naaprubahang budget. Sa MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients ng DOH naman, higit 22 billion pesos lang ang hiniling. Pero nasa... Ayan naman, sa DOH naman, dating 22, ngayon pinalaki na, naging 52. 58 billion pesos ang lumusot na budget. 58 na pala, sorry, 58. Mula naman sa request na 13 billion pesos. Ito naman sa DOLE, TUPAD. Ayan yung mga pinagkukuhanan Malo sa 29 billion pesos ang approved budget para sa TUPAD o tulong panghanap buhay sa ating displaced workers ng DOLE. Marami na rin daw silang nakuhang report mula sa iba't ibang lugar ng Kita nyo, 3 departamento ang tumaas ang budget para makatulong. Yan tayo Ang sarap pakinggan no? Talagang tinaas ang budget para makatulong. Pero lahat yan dumadaan sa mga kongresista. Minsan naman, ibig sabihin ng dumadaan sa kongresista, hindi ko sinabing hahawakan nila yung pera. Ano yan? Gagawa ng sulat sa opisina ni ganito. Pag-uutos yung opisina. Kasi tandaan ninyo, bakit ba sumusunod yung mga departamento? Don't ever forget, ang nag-a-approve ng budget ng mga departamento ng ating gobyerno, walang iba kung hindi ang Congress. Nagigets nyo? Kaya nga sabi ko,
there is really something wrong sa batas nating nag-exist. Ang ating batas, pwede itong gumawa ng kabutihan, pero maaari din itong maabuso. Depende sa sino nakaupo. 'Di ba? Yan ang problema. Pag tiwali ang nakaupo, gagamitin yung pondo ng ating bayan para sa sarili nilang kapakanan. Constituent nila na maaaring kukuhanan nila ng boto. Ang laki ng perang magagamit mo. Hindi mo ito magagalaw. Na personal, kukunin mo, hindi. Pero, pwede mong ipamigay ito sa iyong constituent na siya magpapapanalo sa'yo. Di ba? Ganyang katindi ang korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, makakareklamo ba yung mga departamento? Hindi. Ba't sila makakareklamo? Kanino ba sino bang pag hinarang sila during the budget deliberation, bakit di mo pinagbigyan yung yung sulat ko? Yari sila. Ganon ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So, sabi nga nila, systematic na. Yung ating, kaya nga, talagang may problema tayo sa ating batas. Yung sino nagdi-decide ng budget, ang laki ng problema natin. Di ba? Sasabihin nila, independent ang executive from the legislative. But still, legislative ang nag-a-approve ng mga budget, so dependent pa rin. Matindi. Matindi talaga yung yung nangyayaring sistema sa ating bayan. Ang problema, nagkaroon tayo ng ewan kong speaker. 'Di ba? Pag talagang ang namuno sa atin greedy, yari talaga. Kaya nga 'di ba, kung magtataka kayo bakit tumaas 'yan, huwag niyo kakalimutan yung sinasabi ni Senator Pimentel na tinaas na budget. Sino ho ang nagtaas? Diba? Ito yung nangyari to during December. Di ko na masyadong natakil to sa balita. Ibig sabihin, di ko na na-play dito. Diba? Anong sinasabi ni Senator Pimentel doon? Dapat presidente lang ang maaaring magdagdag ng budget. Anong ginawa? Congress ang nagdagdag. Ano yung mga dinagdag na budget? Ayun yun. Yung mga quote-unquote ayuda, pantulong, yun yung dinagdag. Yung budget na yun. Ngayon, gagamitin na ho yan. Diba? Mamimigay na ho yung mga kongresista. Diba? Pinost ko nga yung yung Stella Kimbo. Pinost ko sa aking page. Diba? Aga mamuliti ka. Nakita niyo yun? Yung mga pinamimigay niya, akala niyo sa kanya galing yan? Huwag kayong tanga. Tuwan-tuwa kayo. Sa tax nyo rin galing yan. Meron pa. Punta kayo si SLEX. Nagulat talaga ako. Laki ng pagmumukha ng animal na congressman na yun, ha? Ngayon, kakaiba na. Buka na ng congressman ang nasa SLEX. As early as now. Nung nagmotor ako, nagulat ako. Muntikan na akong mag-banking Nakita ko sa expressway, laki nung tarpaulin, yung billboard ng congressman. Hindi ko nga lang na-picturean Wala akong daladalang camera nun Grabe Kaya nga sabi ko nga sa inyo iba ang itong iba talaga. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ang camera natin mula nung pumasok itong si Tamba. Nagkaloko-loko na. Alam niyo kung bakit? Tanong natin kay kay Amy. Nagbigay ng komento si Senator Amy Marcos sa issue ng signature campaign para sa isinusulong na People's Initiative at sa posibleng pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Narito ang balita ni Troy Gomez. Pinalulutan ngayon ni Senadora Amy Marcos na may nag-uudyok sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo. Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Okay, yun si Martin, ang barkada ko yung eldest brother. Palakpakan natin. Ba't mo na pinapalakpakan, Banat Bay? Kasi ini-establish ni Amy
na walang pangarap si Martin tumakbong presidente. Destiny. Ibig sabihin, hindi siya quote-unquote greedy sa kapangyarihan. Kasi walang pangarap yan. Kaya nga read between the lines nung pinapakinggan ko tong news na to, naku, style mo, bulok. Niya, pero si Martin okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas diyan at bakit naging ganyan kasi So sa madaling salita, bakit naging ganyan? Wala naman siyang pangarap na maging presidente. Sino kaya? So ibig sabihin, hugas kamay ngayon si Martin Romualdez. Parang wala siyang kasalanan. May mga talagang meron lang amuyong sa tabi. O bait pa pala siya ngayon sa lagay na yan. Senator Amy, parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito. Yun nga lang, pabanjing-banjing. So siguro may tumutulok, may umuudyok. Biglang nagkakaganito na nagugulat naman ako. Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga botante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa bayaran o People's Initiative, ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng tsa-tsa. Kasi ako, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na walang inuudyukan lang siya. Hindi. I don't think so. Kitang-kita naman yung galawan eh. Obvious na obvious. Hindi mo na kailangan ipaliwanag yung galawan, yung mayat-mayang distribution ng DSWD. Alam mo yun, mas malaki pa yung pagbumuka niya kaysa sa pangalan ng DSWD. Ano yun? Inuudyok lang siya? Pangalawa, okay, para lang di sa kaalaman ninyo, meron na namang OFW. Maganda na sana yung programa, yung OFW Lounge. Di ba? Alam niyo naman yung mga lounge, di ba? Pag naka-business class ka lang, doon ka lang gagamit ng lounge, di ba? Ito hindi, OFW. In fairness, ang ganda na sana. Kaya lang bakit si Tamba nandun? Hindi ko magets eh. Anong kinaugnayan mo doon? Hindi naman ikaw. Kahit ba sabihin natin ikaw nagpasa ng budget ng etong hindi kailan pa pumapel ang speaker sa mga inauguration? Di ba hindi nangyayari yun eh? Hindi yun nangyayari yun. First time mo sa kasaysayan ng si Di Venecia ganun din. Ay, hindi ganun siya. Maganon ba? Ang nakaraan na. Di ba? Alam mo, tuwan-tuwa na ako. Papalakpakan ko na sana nung nakita ko si Arnel na nag-post ng ganun. Tapos nung nakita ko yung pagbumuka ni Tamba na maganda na, pumangit pa. Anong nangyari sa Pilipinas? So, kailangan talagang papilan yun? Simpleng mga bagay para sa OFW? Diba? Ako maintindihan ko pa kung presidente mag-inaugurate nun kasi kahit si PRRD gagawin din niya yun di ba? Kasi siya ang presidente, siya naglagay eh. Pero pati ba yung speaker ba naman? Hindi maganda yun. Hindi maganda tignan yun. Maganda na sana yung proyekto. Di ba? Admin Arnel Ignacio. Hindi, wala naman, di siya magagawa. Sabihin ng speaker, kasama ako dyan, Arnel, ha? Hindi pwedeng wala ako dyan. Sa opening nyo, ha? Hanapan mo na schedule na available ako. Wala ka na magagawa. Pero sayang yun na, Admin Arnel, ang ganda pa naman. Nakita kami niya ni Arnel, sa sa San Francisco. Nagpunta rin siya doon sa Gawad, America. Nakita kami niyan.
Actually, hindi naman talaga siya pupunta doon. Nagpunta lang siya kasi nandun si Marcos noon eh. Isa sa mga delegate ata. So, napadaan siya doon sa Gawad Award. So, nagkita kami yan eh. Hindi ko na lang kikwento yung mga pinag-usapan namin. Ay, wala po kaming pinag-usapan. Baka mamaya tanggalin siya eh. No? Baka biglang tanggalin eh. Wala po kaming pinag-usapan. Wala. Anyway, yun lang. Sana kasi ang ganda na ng programa. Pero the best yun, Arnel, panalo yung ginawa ninyo sa yung kung sino man ang OIC nyo ngayon dyan, maganda yung ginawa ninyo sa departamento nyo na yung OFW Lounge, 24 hours. Alam nyo ba na that is really something na pagbibigay halaga sa mga OFW. Salamat. Palakpakan naman natin. Pinapahamak mo si Arnel. Oo nga, kaya nga sinabi ko, wala na ako sinula kami pinagkwentuhan. Tuloy. Yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Matatandaan na una nang ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa di umano'y plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una nang sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change. Pero sabi nitong isa, totoo po yan, nagbigay ng ayuda dito sa amin sa Valenzuela para sa mga senior 2,000 yung pong tarpaulin ni Romualdez, sobra pong laki. Sana pinicturan nyo. Anyway, alam nyo, paulit-ulit natin sinasabi dito sa ating channel, pag tama palakpakan, pag mali banatan. We can say a lot of hindi maganda sa polisiya ni Marcos. Honestly, marami naman. Marami talagang akong against. Pero if ever meron akong isa sa masasabi kong pag tinanong ako, ano naman masasabi mong maganda pagdating sa polisiya ni Marcos? Alam niyo, isa sa mga tuloy-tuloy pa rin yung yung laban sa mga CPP, NPA. Ako, gusto ko lang i-credit din yung mga sundalo natin. Alam niyo, although, medyo nasisilipan ko ng konting politika, pero panoorin nyo yun, kakapanood ko lang kahapon sa Netflix yung yung Mama Sapano. Panoorin nyo po. Doon mo makikita talaga na pag hinaluan ng politika, nagkakabulilyaso. Pag ang mga sundalo natin at kapulisan sinausawan ng mga politiko, nagkakabulilyaso. Although, I really hope na it was produced without the intention to promote Magalong. Sana. Okay? I really hope na hindi. Kasi doon medyo si Magalong medyo umangat siya doon doon sa pelikula na yon. Okay? Dahil doon supposedly siya na yung susunod na PNP chief. Winarningan na nga siya. Huwag mong ilabas yung board. Ay, panoorin nyo na lang. In other words, nanindigan si Magalong doon bilang siya yung head ng Board of Inquiry ng PNP. At nanindigan siya at inilaglag niya yung kanyang presidente doon. Sinabi niya na may kasalanan si Pinoy. Diba? Nakakatuwa dahil may mga ganung tayong kapulisan na hindi nagpa-impluwensya sa politika. Marami na namumulitika sa kanya noon dahil nga siya na yung susunod na PNP chief. Kaya nga hindi siya naging PNP chief. It's because binuking niya yung presidente na si Pinoy at that time. And sabi ko nga nung pinanonood ko yun nga, naawa ako. Kasi, kung hindi sana sinausawa ng politika, abay, baka nailigtas pa yung SAP 44 di ba? Kaya lang, nagkaroon ng konting politika, nayari. Yan madaling salita.
di ba? Kaya ito, kung meron man akong masasabi kung nagugustuhan ko pagdating sa pamamahala ni Marcos, walang iba itong pagsugpo sa CPP-NPA. I don't like yung peace talks na tinutulak nila, pero mukhang hindi na nga tumutuloy. Mukhang hinarang na rin ng mga kasundal ng ating mga opisyal sa AFP. Parang okay? Yun ang naramdaman ko parang may hinarang At ito na nga yung report na talaga na marami ng kukonti na lang ang natitirang CPP-NPA. Pakinggan nyo ito, ang ganda nito. Pilipinas, wala nang aktibong guerrilla front ng New People's Army ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang detalye ng balita mula kay Creselyn Cataro. Mapag-usapan din po natin yung mga internal security threats. Sika nga, ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Wala nang aktibong guerrilla front ang New People's Army o NPA sa bansa base sa tala ng pamahalaan noong Disyembre ng nakaraang taon. Sa isang video message, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resulta ito ng anti-communist insurgency campaign ng gobyerno. Nitong 2023, nakapag-neutralize ang pamahalaan. Dito ako nagpapasalamat po ako dito kay Marcos, Presidente, sa ating AFP. Maraming salamat sa NTF-ELCAC na which is ang isang co-chair doon, di ba? Dalawa sila doon isa doon si VP Sara Duterte. Ituloy nyo lang yan. Huwag nyo lang haluan ng politika, please. Kailangan ng ating mga kababayan talaga na matapos na ho itong mga to. Again, hindi man totally ma-eradicate. I mean, mahirap naman din talaga. Pero sabi ko nga with the position of Sara Duterte sa Department of Education, malaking bagay di ba? Para masugpo yung mga susunod. Kasi yan nandyan susunod Susunod na mga magiging CPP-NPA, itong mga estudyante. Tapos dito, marami na rin na sumusuko. Dito, pinakita sa video na ito, ipapakita ko. Ito, tuloy. Yung mga sumusuko na rin at binibigyan din ng mga tulong ng AFP. Nakapag-neutralize ang pamahalaan ng mahigit communist at local terrorist groups. Nakakumpiska rin ang gobyerno ng mahigit 1,700 mga armas sa pamamagitan ng paghuli, pagkumpiska, pagbawi at pagsurrender sa mga ito. Pinuri naman ng Pangulo ang mahusay na pagganap ng mga puwersang pansiguridad sa kanilang tungkulin na mapanatili ang kaayusan sa bansa. Ang mga progresong ito ay sa pamamagitan ng pinagsasama-samang pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Department of National Defense at intelligence agencies ng gobyerno. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense, lahat ang ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. Una rito, nagbigay ang Administrasyong Marcos ng kabuuang 91.47 million pesos sa mga dating rebelde at surrenderies. Ito ay nagsilbing tulong pinansyal sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program Package ng pamahalaan na pinangangasiwaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Base sa year-end report ng ahensya, umabot sa mahigit 1,000 na mga dating rebelde na binubuo ng mahigit 800 NPA fighters at halos 300 milisya ng bayan members ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan hanggang sa katapusan ng Nobyembre taong 2023. Kabilang sa iba't ibang tulong sa ilalim ng DILG package ang agarang tulong sa mahigit 1,000 na benepisyaryo, livelihood assistance sa mahigit 700 recipients, reintegration assistance sa mahigit 1,000 benepisyaryo at kabayaran sa mahigit 260 baril na kanilang itinurn over sa mga pwersa ng pamahalaan. Ayan, so sana tuloy-tuloy lang po ito sa ating mga sundalo. Palakpakan po natin, hanga po ako sa inyo. Alam nyo, mga kababayan natin na sa AFP, wag po kayo magpapa-apekto sa politika sa Pilipinas. Alam ko marami sa inyo frustrated because of the politics in the Philippines, especially sa nangyayari dyan sa Congress, tapos maging sa inyong retirement fee.
medyo nabubulila. So naintindihan ko po yun, talagang masama, hindi naman masama, ibig sabihin medyo hindi kayo masaya doon sa bagay na yun. Pero gayunpaman, maraming salamat dahil tuloy-tuloy kayong lumalaban para sa bayan, para makamit natin ng kapayapaan. Alam nyo, malaking bagay ito. Baka sabihin niya, ano bang halaga niyan? No, wala naman kaming pakialam sa mga MPA. Wala naman kami, hindi naman kami maapekta. Hindi ho. Yung mga yan, CPP, NPA, yan o yung mga terorista. Yan o ang tunay na terorista. Okay? Ano ibig sabihin po niyan? Nagkakalato ng lagim yan, hindi lang sa mga probinsya. Kahit ito dito, maaaring tahimik sila ngayon kasi nga pahina na sila ng pahina. Pero huwag niyong kakalimutan yung mga ginawa nilang bombing before. Diba? Yung sa mga bus. Ngayon, dahil nga medyo talagang pahina na sila, hindi na nila magawa yung ganyan. Kaya napakalaking bagay ho niyan. Diba ho? Napakalaking bagay na ginagawa ng AFP. Kaya maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong magpapa-apekto sa politika. Ganun din dito sa gusto ko naman itong dito sa PNP naman, ibalita ito. Kasi malaking bagay din ho ito. Panoorin na natin. Matapos ang usapin ng destabilisasyon, isa na namang kontrobersiya ang bumabalot ngayon sa Philippine National Police. Hindi raw pinapapasok ang mga retired general sa Campo Crame. Pakinggan natin ang sagot ng PNP sa report ni Paul Montibon. I don't know where that rumor of destabilization came from. Hindi totoo na may pagbabawal ang PNP headquarters sa lahat ng retired general na pumasok sa Campo Crame. Pinabulaanan mismo ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang nasabing usapin matapos na mabatid ang issue ukol. Yan isang bagay na gusto nating sabihin lamang po dun sa mga nagpapakalat ng fake news na kung saan nyo nakukuha yung mga lintik nyong impormasyon. Ang hirap po kasi sa inyo, para lang ho kayo makakuha ng views, nagpapakalat kayo ng fake news patungkol dito sa mga nangyayari. Alam nyo, if you are not happy with our government, pwede ho ba spare the policemen and the military? Huwag nyo silang isali. Kasi alam nyo, mahirap ang buhay ng mga pulis. Hindi ho biro na patinuin ng mga pulis. Marami ho dyan, hirap na hirap sila kasi they're trying to fix their image. Alam naman natin, di ba? May mga talagang tarantadong pulis. Pero napakaraming matitinong pulis na inaayos nila yung buhay nila. Tapos, dahil lang ikaw gusto mo ng views, gagawa ka ng kwento. Na kesyo, hindi na pinapapasok ang mga retired policemen kasi may destabilisasyon na Huwag nyo na ho idamay, parang awa. Alam mo, ako, sabi ko nga sa inyo sa dami-dami ho nating nakakausap na mga pulis. May opisyal, may mga PO1, may PO2. Ang dami ho dyan matitino. Dinadamay nyo sa politika ninyo para lang magkaroon kayo ng views, magkaroon kayo ng content. Diba? Gagawa kayo ng kwento, wala sa kapulang daga, dilaw na ipis. Ang dami ninyong alam para gumawa lang ng kwento na tungkol dyan sa mga ganyan-ganyan. Wag na po. Spare the police. Spare the PNP dahil nagtatrabaho sila. Isipin nyo na lang to. Ikaw, nagtatrabaho ka ng matino. Diba? Ikaw, nagbibigay ng buhay mo. Alam nyo ba napakahirap ng mag-duty ka lang na bilang pulis? Nanghirap-hirap na nga yan. Ang daming mga kailangan gawin. Tapos, i-istorboy nyo pa sila ng fake news nyo. Para lang sa content ninyong mga vlogger. Parang awa, wag nyo nang idamay sila. Kung galit kayo kay Marcos, kung ano mang bagay, edi kagalitan nyo na si Marcos. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Spare the police and the AFP. Parang awa lang sa mga vlogger. Wag nyo na silang idamay. Eto pong mga to, professional ho ito mga to. As in, pag nawala si magre-retire na ito mga ito yung iba sa kanila Gusto nyo pang dumihan? Gawa ng istorya? For the sake of your content? For the sake of your views? Gagawa nyo pa ng istorya ito mga magre-retire na? Sisirain ninyo yung imahe nila na mga matitino? Para lang sa inyong sariling kapakanan? Wag naman. Wag naman.
Si Pangulong Duterte na nga mismo nagsabi, di ba? Wala naman talks na nangyayari. O, sasabihin nyo na naman, strategy. Kung strategy pala, huwag nyo na sabihin strategy. Tatangan nyo naman eh. Okay, so, ayaan nyo na lang. Alam nyo kasi, eto ha, makinig ho kayo, mga kababayan. Ako naniniwala ko, marami sa ating kapulisan, especially siyempre yung mga opisyal, kapulisan, even the AFP, if they are really seeing something talagang malaki na dahilan para protektahan na nila ang taong bayan, they will do it. Without you saying it, gagawin nila yan. Tatayo sila. Maniwala ko kayo sa hindi. Kasi nung investigasyon ng, kaya panoorin nyo yung Mama Sapano na sa Netflix. Nung investigasyon ng Mama Sapano, wala naman nung wala namang alam yung taong bayan at that time na masasabi mong na pressure si Magalong to take a stand. Hindi. Talagang tumayo lang si Magalong kasi sa tingin niya, yun ang tama. Tama na sabihin niya na merong kasalanan ng presidente. Di ba? Talagang tinayuan niya yun. Meron pa tayong mga ganyang general. Meron pa tayong mga ganyang opisyal sa PNP at sa AFP. Tatayo at tatayo yan kung kakailanganin. At kung nakikita na nila talagang merong pang-aabuso, gagawin at gagawin nila yan. Maniwala kayo sa hindi. They will do it. Pero kung gusto lang nyo ng views, gago kayo. Yun lang masasabi ko sa inyo. Sa bagay, wala kayong pakialam kasi wala naman kayo sa Pilipinas. Tama ba ako, Bobong Lipunan? Wala kayo sa Pilipinas. Sasabihin nyo, mahal nyo, bayan nyo para sa ulul. Wag nga ako, Bobong Lipunan. Mahal mo Pilipinas. Di mo nga alam nangyayari dito. Kulang ka sa research. Mahal mo Pilipinas para sa bayan. Para sa bayan, wag i-demonetize mo YouTube mo. Kung talagang para sa bayan ka. Bobong Lipunan. Tuloy! Ito, ani General Acorda, wala itong katotohanan at hindi niya alam kung saan nanggagaling ang naturang impormasyon. Ay, Alfred! Safety Security Vlog. Bukas, kontakan tayo, ha? Tignan natin yung... gusto daw akong makulab ni Safety and Security Vlog. Sige, ha? Schedule natin yan. No, there's no Sa Thursday. no issuances on that, and there's no basis for us to prevent them from coming here. Binigyan diin Alfred, may tanong si Anharot. Are you a political vlogger? ng PNP chief na welcome ang lahat ng mga Hindi ko sinasabi yung mga OFW wala kayong karapatang magbigay ng komento nyo sa Pilipinas. Hindi yan ang sinasabi ko, ha. Hindi ko rin sinasabing hindi nyo mahal ang bayan nyo kaya kayo nasa ibang bansa. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko ay ito, simpleng-simple. Yung mga vlogger na walang pakialam sa bayan natin kung magpakalat ng fake news kasi nga wala sila sa Pilipinas, it doesn't matter to them whether masira ang Pilipinas. Yun ang sinasabi ko. Kaya kahit magpakalat sila ng fake news tulad ni Bobong Lipunan, wala silang pakialam kasi hindi naman sila nakatira dito. Yan ang dahilan. Sila yun, hindi ho kayong OFW. Linawin ko lang. Silbing general ng pambansang pulisya na pumasok sa Camp Crame, partikular na sa mga nagpoproseso ng kanilang mga dokumento o mga kinakailangan nitong benepisyo. Sa huli muling iginiit ng general na walang namumuong destabilisasyon sa kanilang hanay laban sa pamahalaang Marcos na una nang pumutok kung saan nadawit rin ang Armed Forces of the Philippines na parehong pinabulaanan ang issue. If meron mang kumakalat, nagpapakalat ng ganyan na issue, especially yung pinagbabawal ng mga retired, kawawa naman sila when they want to process something on their retirement benefits, kawawa naman. Sa kabilang banda, imposible kasi yun yung sabihin nila hindi pinapapasok sa loob ng Krame. Di magdedemanda yun. Bakit sila pinagbabawalan pumasok? Hindi nila makukuha yung pension nila, yung mga retirement fee nila.
Ang gago naman nung nagpapakalat, puro kayo fake news talaga, kaya nabibwisit eh. Hindi, alam mo talaga nakakabwisit na eh. Tapos ang daming maniniwala. Ano kayo, bobot ba talaga kayo? Mga tanso kayo? Sasabihin lang, hindi, may balita ako, mula sa akin pulang daga. Sabi sa akin pulang daga, bawal na daw pumasok ang mga retired military at AFP police. Ang pulang daga yan, no? Wag ko kayo nagpapaniwala, ha? Pwede yung pumasok. Bagamat naniniwala ang PNP na hindi sila ligtas sa kritisismo ng publiko, pero anila huwag ring ipagkait ang magaganda nilang kontribusyon sa komunidad sa halip na puro paninira ang kanilang tinatanggap dahil sa mga malisyosong impormasyon o pagbabalita. Kung may ginagawa kaming makakabutihan, sana naman ay... Sabi nito isa, bakit si Acorda lang ang demanda kay Macanas at hindi si Browner? Meron naman banateros na maaring sumagot dito at alam nila kung bakit. Kasi meron na namang nakakuha ng impormasyon sa mga maling tanso. Alam niyo kung bakit. Tanungin ko kayo. Ito na lang, simpleng tanong mga kapatid, mga kaibigan. Simpleng tanong. Ano ang nature ng PNP? Ano ang nature ng military? Second question. Sa PNP, pag nagka-problema, saan kinakasuhan? Sa AFP, pag nagka-problema, saan kinakasuhan? If you can answer that question, nasagot mo na yung tanong mo. Pamalita rin, para marami ng ating kababayan na ang kanilang pulis ay nasasakripisyo rin, nagsasakripisyo rin. Alam niyo po, yung palaging sinasabi, yung pagiging pulis is a thankless job. Kuminsan talagang ganyan. But really, kung na-appreciate yung ginagawa naming mabuti. Huwag kayong mag-alala, PNP Chief. Konting-konti lang naman yung bumabati ko sa inyo at nagbibigay ng fake news. Marami pa rin pong sumusuporta sa inyo. Ay napakalaking bagay sa aming puso. Nito lamang buwan nang hirangin ang Pilipinas bilang pangatlo sa safest country sa Southeast Asia na pinangunahan ng Indonesia at Vietnam mula sa pag-aaral ng Gallup Law and Order Index 2023. Siyempre, mukhang mahirap paniwalaan yan kasi sasabihin ng iba. But sa akin lang, since it's a international body, gusto ko lang i-congratulate pa rin ng PNP sa pangungunan ni PNP Acorda dahil alam mo, hindi naman yan gagawa ng ganyang klaseng award o list kung hindi ho credible. I mean, kung hindi, wala naman silang pinagbasihan. Pero kung chismis lang naman at galing sa pulang daga natin ibabase ang buhay ng mga Pilipino, ay may bahala kayo sa buhay nyo. Pero kung dito natin babasihan, hindi ko sinasabing hindi lumalala ang ang mga crime and droga. Ang ibang usapan dito dito'y usapan yung mga tourism, pagdating sa turismo. Ito, pakinggan natin. At Vietnam mula sa pag-aaral ng Gallup Law and Order Index 2023. Ayon sa PNP, maituturing na tagumpay ang kanilang kampanya kontra kriminalidad dahil na rin sa tinatamasang kaayusan sa iba't ibang komunidad sa kuminsan talagang ganyan. But really, kung na-appreciate yung ginagawa naming mabuti, ay napakalaking bagay sa aming puso. Sabi nito isa, nagtatanong lang, okay? Okay, pero kung ano ba tinanong mo? MBS? Ikaw ba yung nagtanong nung respetuhin mo naman yung ating kapulisan. Huwag mong tawagin ng names. Hindi ka naman jolog ka ba? Kasi ang tumatawag lang ng mga ganyan names, yung mga jologs, okay? Pasensya na ha. Wala akong problema kung bastusin ninyo ang mga politiko. Pero wag ninyong bastusin ang ating kapulisan at ang ating AFP. Okay, dahil kung sa tingin ninyo bayani yung mga vlogger ninyong sinungaling na kumukuya-kuy lang sa bahay, ay hindi ho. Ito mga kapulisan natin, hindi ho kumukuya-kuy sa bahay to para proteksyonan ng ating bayan. Ito ho ay lagi nasa bingit ng alanganin
para ho proteksyonan ng ating bayan. Okay? So sana lang konting respeto lang sa ating PNP chief kung talaga nagtatanong ka. Iba ang nagtatanong sa nagnananong. Ha? Tama ba, Diego Latigo? Siya ba yung nagsabi ng anacorda? Siya, sabi niya. Huwag kasi kayong bastos, okay? Sana lang, huwag ko kayong bastos sa ating PNP chief. Okay? Kasi hindi yung maganda yan. Alam mo yun, dahil lang sa fake news, dahil lang gusto ninyong hindi pumabor sa kwento ninyo sa putang inang video-video na yan. Tapos sasabihin nyo ngayon, masamang tao na kagad si Acorda. Huwag ganun. Bastos kayo eh. Hindi, ako makakalaban nyo. Ang AFP at PNP, mahirap ang trabaho niyan. Mahal niya ng bayan yan. Mahal niya ng bayan natin. Huwag nyong isama sa politika yan. Hindi nyo dapat isausaw sa politika yung mga AFP at pulis natin. They're still AFP, sundalo pa rin sila, opisyal pa rin sila, pulis pa rin sila, mapalitan man ng lahat ng ating mga politiko. Magbago man ang ating presidente, sila nandyan pa rin nagbubuwis ng buhay nila. Kaya huwag kayong bastos sa kanila. Hindi, ako lang, para sa akin to respetuhin po natin ang AFP at pulis. Okay? Yung mga tiwaling pulis, puta, patay na. Ano natin yan? Huwag palang Baka. Muntikan ko nasabi yun. Yung mga pulis na gago at saka mga sundalong gago, yan talaga dapat digdikin natin sa inodoro yan, di ba? Talagang banata natin yan. Pero wag naman yung idama, yung mga matitino. Wag natin idama yun. Maraming matitino dyan tayo talaga, oo. Gumagaya kayo dun sa mga jologs yung Nito lamang buwan nang hirangin ang Pilipinas bilang pangatlo sa safest country sa Southeast Asia na pinangunahan ng Indonesia at Vietnam mula sa pag-aaral ng Gallup Law and... Alam nyo kung bakit? Kasi ito ang yan ang problema sa inyo. Mas maniniwala pa kayo dun sa kumukuya-kuy sa bahay, sa harap ng computer, harap ng cellphone, kesa sa nagbibigay ng nagbubuwis ng buhay nila. Manood kayo ng mga... Yung mga yan, wala silang pakialam. Maninindigan yung mga yan para sa bayan natin. Yan ang talagang para sa bayan. Yung mga sundalo at mga kapulisan natin, yan talaga ang para sa bayan. Talagang sila'y naninindigan para sa bayan. Hindi yung mga political vlogger ninyo na may kanya-kanyang sariling interes. Magmamalinis para sa bayan. Gunggong, tanggalin yung mga monetization ninyo para kayo sa bayan. Huwag kayo maniwala dyan sa mga yan. Puta, puro pera lang iniisip nyo mga yan. Views lang ang iniisip niya. Kaya nga puro clickbait ang ginagawa Tapos sasabihin nila, puro sa bayan. Huwag kayo maniwala dyan sa mga hindot na yan. Umuwi muna sila dito sa Pilipinas. Diba? Eto na. Eto naman. Buti nga dito. Sinibak na sa serbisyo si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong kasunod ng umunay pagpapaputok sa isang resto bar noong Nobyembre. Ayon sa PNP, naihain na kay Abong ang kanyang dismissal order. At base sa kanilang records wala na ito sa kanilang hanay. Dahil diyan, wala na siyang matatanggap na anumang benepisyo. Bago ang insidente ito noong Nobyembre, nasangkot na rin siya sa hit and run na ikinasawi ng isang tricycle driver noong 2022. Ayan, good news na naman sa ating kapulisan, tinanggal na. O baka naman magtatanong iba, bakit di kinasuhan? Siyempre, tatanggalin muna. Ang kaso sa korte. Ang pwedeng kasi kanya-kanya kasi pwedeng gawin yan. Bilang head ng pulis, ano gagawin mo sa tauhan mo? Kasuhan, tanggalin mo sa pwesto. Yun ang kanyang trabaho. Kakasuhan mo ngayon sa husgado. Husgado naman na magsasabi kung ikukulong na. Baka kasi sasabihin na iba, pag mayayaman, hindi na ukulong. Hindi po, isinasampano ng kaso yan. Okay? Depende ho yan kasi doon sa crime kung ilang araw na ba bago yung after nung crime. Kaya kailangan kasuhan sa husgado. Iba ho yun nahuli on the act.
Pag nahuli mo ang daak, pwede mo nang itulong sa sa kulungan, tapos saka mo kasuhan, ganon. Iba naman yung matagal na, kaya kailangan mo na siyang kasuhan ngayon sa korte. Yun nililinaw ho natin, ha? Kasi yung iba dyan, hihirit na naman ng kakatangahan. Alam mo naman mga bobong lipunan natin dyan. Di ba? So, ito, pinapaliwanag lang natin, ito hong pagsibak ko ng pulis, ibig lang sabihin yan, gumagalaw ho ang ating kapulisan. Nobyembre ho daw yun nangyari, at ayan na, gumalaw ho kagad. Kaya yung mga ganyan, sana ho, makita ng ating mga kababayan na naglilinis ho ang mga kapulisan. Diba? Nililinis ho ng kapulisan. Alam nyo, pag meron namang sabit, babanatan naman natin yung mga kapulisan natin. Diba? Pero pag kami mga matitino, ano naman natin? Ano naman natin sila? Itaas naman natin para sila ho'y ma-encourage na, yung mga... Kaya nga, alam mo, maganda yung ginawa ng NCRPO. Ewan ko kung napanood ninyo. Isiniwalat ng NCRPO na may mga nawawalang dokumento ng mga kinasuhang pulis o may mga record na pulis. So, isiniwalat ng NCRPO yun. Napakaganda ho nun. Kasi pwede naman niyang itago na lang. Tama, mali. Pwede naman niyang itago na lang and yet isiniwalat niya yung issue na yun. Kasi tama nga naman, paano kung nawala na yung record, edi wala na talaga. Dapat talaga magkaroon ng pagbabago. Alam mo, ako naniniwala ako Naniniwala ako na isa sa susi na maayos ang bayan natin, ang kapulisan. Maniwala kayo sa akin. Alam nyo, isang bagay yan na dahilan kung bakit napaka-peaceful ng Japan. Punta tayo ng konti dito. Ikikwento ko lang sa inyo ito, ha. Ikikwento ko lang sa inyo kasi napakaganda ho nito natutunan kwento sa akin ng kaibigan ko. Meron akong kaibigan, di ko na lang papangalanan ng pangalan niya. Nahuli siya ng pulis. Nakainom. Bawal na bawal ho yan. Kasi papansinin mo, sa Japan po, magtataka ka, kultura na nila ang uminom after trabaho. Mas nang manginginom mo sila kaysa sa atin Sa totoo lang. Kasi tayo, more or less, Wednesday or Friday, Saturday lang. Sila ho hindi. Sila everyday. Talagang nasa kultura nila, after work, inom sila. Pero bakit konti ang nadidisgrasya? Kasi ang tindi ng batas nila at grabe ang professionalism ng kanilang pulis at pagiging stricto ng kanilang pulis. Diyan ka magtataka. Kasi yung kwento nga nung isa kong kaibigan, nakainom siya. Nahuli siya ng pulis. Saktong-sakto. Kinulong siya, pinagbayad siyang 50 na kalapad. Ibig sabihin po nun, that's 500,000 yen. So more or more, 200,000 plus pesos. 200,000 plus pesos. So what's the catch? Alam mo kung anong catch? Tinanong pa sa kanya o inalam pa sa kanya kung sino ang mga kasama niyang nag-inuman. Bakit kanyo? Hinanap ng mga pulis yung mga kasama niyang kainuman niya. Bakit? Pag mumultahin din ng 50 na kalapad. Ganun sa kanila Pag ikaw nagmamaneho kang lasing, lahat ng kasama mo, magbabayad ng 50 bawat kalapad ang bawat tao. Bakit? Kasi pinayagan mo yung kaibigan mong magmaneho ng lasing. Ganun katindi. Eto nga, wala siyang kasama sa kotse. Nagmaneho lang. Hinanap pa yung kaibigan niya, hinanap yung kainuman niya. Bakit? Para kasuhan din at mag-penalty ng 50 kalapad. Bakit? Bakit nyo pinabayaan yung kasama ninyo na mag-drive? Ganong katindi. Ganong katindi ang kanilang pagpapatupad ng batas. Pulis ang sikreto kung bakit. Isipin nyo, araw-araw silang umiinom. Araw-araw silang bangingi. Pero wala kang makikitang disgrasya sa kalsada. Kasi nga ho, ang tindi. Isipin mo yun
hindi lang ikaw na nagmaneho, pati yung kasama mong nag-inuman. Magbabayad. Sa Pilipinas, nakabangga ka na't lahat, lasing ka. Wala pa. Oh. Pati ka mo yung may-ari ng bar na inuman, magbayad din kasi responsable nila. Yan, hindi ko alam kung ano. Yung part na yan. Kasi ito, kinuwento lang mismo sa akin nung nahuli kong kaibigan. Eh. Kaya mula noon, talagang hindi na siya nagmamaneho. Tren na lang siya, hinahabol na lang niya yung tren. Totoo daw yan. Pati yung umisi, idadamay sa multahan. Ang lupit, ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, yan ang isang bagay na sikreto. Ako naniniwala talaga ako. Pag nagkaroon tayo ng matino at malinis na kapulisan, lilinis ang bayan natin. Eh. Bakit? We have so many laws in our country. Ang dami nating batas. Bakit? Mayat-maya, gumagawa yung congressman. Ang dami nating batas. Gumagawa yung congressman, gumagawa yung senador, gumagawa yung LGU ng city ordinance. Ang dami nga nating batas, hindi na natin kabisado lahat eh. Sa sobrang dami. Pero ang tanong, may napapatupad ba doon? Oo, ilan? Depende, minsan. Ganun sa atin eh. Depende yan. Kung mapatupad o hindi. Di ba? Ganun eh. Ganun sa atin. Sa ibang bansa, ako particular sa Japan, grabe ho, pag nagpatupad ng batas, batas ay batas. Muntikan ko pa nga makaawa yung ano eh. Ang maganda dito, kahit ganun ka-stricto, sobrang galang ng pulis. As in, sobrang galang ng pulis nila. Kasi ilang beses kaming napapare. Di ba? Ilang beses kaming kasi meron akong kaibigan na Hapon. Mukha kasi siyang mukha siyang putol. Yung putol. Yung sabihin ng putol yung yung mga takot sa asawa. Takusa. Yung mukha usang yakuza dahil ang itsura niya, talaga naka-Versace, gold. Mukha siyang, in other words, mukha siyang yakuza. So, lagi kami napapara every time na merong pulis. Pero yung mga pulis, grabe ho ang gagalang. Sobrang gagalang to the point na ang sarap kuruti ng mga pisngi. Ang galang na pogi pa. Totoo. Pero stricto. Ganon. As in, stricto sila. Talagang pag sinabing bawal, bawal. Pagka wala yung kaibigan ko si Mayor. Walang ganon. And yan nga yung sana maging natin. Alam mo, yan ang isa sa mga battle. Pasensya nyo na ho isa yan talaga sa mga passion ko bilang vlogger. Gusto ko talagang tumino ang ating mga kapulisan. Gusto ko talagang suportahan ang ating mga kapulisan. Yung mga matitino, suportahan natin. Yung mga gago, durugin natin. Pero yung mga matitino, kasi ang daming matino dyan na pulis, na hindi lang sila na-emphasize, na hindi lang sila nakikita. Kasi nga, alam mo naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, pag bad news, pagka chismis, alam mo yun, talagang highlight na highlight. Ayaw natin ng good news eh. Hindi ko alam bakit ganun eh. Gusto natin toxic. Alam nyo, eto papaliwanan ko, lipat tayo ng Ang mga Pilipino, hindi ko alam kung bakit nawala na yung yung gusto nila yung chismis. Etong halimbawa, panoorin nyo to. Alam nyo nung panapanood ko to, sabi ko napakagago ng mga Pilipino, no? Humingi ng public apology sa PNP si Jano Gibbs kaugnay sa pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez. Pinatutsyahan din ng aktor ang mga nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa amin. Napaluhan na lang ang aktor na si Jano Gibbs nang humarap sa media kaugnay ng pagkamatay ng kanyang amang si Ronaldo Valdez noong nakaraang buwan. Hindi rin maiwasan ni Jano na murahin ang mga vlogger na nagpakalat daw ng mga malisyoso at maling headline tungkol sa umunoy pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng kanyang ama. Ano sabi niya? I think that's the better. Iyo? Iyo? Hindi, alam mo,
Ang nirereklamo niya kasi dito, marami siya nirereklamo dito aside sa wrong handling ng QC, okay, ng QC police. Pero isa sa mga nirereklamo niya dito yung mga vloggers. Hindi ko nga alam bakit ganun ka sama ugali ng mga vloggers. We all know na maraming gumawa ng kwento-kwento tungkol sa pagkamatay ng tatay nito, tungkol sa pagpapakamatay daw. At the same time, may video eh. Yung iba nagpakalat pa talaga, pinakalat pa yung video. Wala nang respeto sa pamilya. Alam mo yun, ang weird lang, bakit ipapakalat yun? At bakit i-vlog yun? Isipin nyo na mabuti. Alam mo kung bakit? Bakit nila binablog? Kasi alam nilang maraming manunood. That's how distorted our character, ang ating moral values. Ganun ka-distorted. Ako nga hindi ko na alam mo yun nung hindi ko tiningnan. May mga naririnig ako, sabi nasa TikTok ganyan. Hindi ko na kasi parang sabi ko, ano yun? Natutuwa ka na yung sabi doon sa balita na nagbaril or so whatsoever. Natutuwa ka doon? Bakit? Ganun na baka distorted yung values mo sa buhay mo. Tapos bilang vlogger, pagkakwartahan mo pa? Alam mo, walang pinagkaiba yan sa mga political vlogger na basta lang makagawa ng chismis, basta lang makagawa ng without verifying things, tapos sasabihin sa'yo, it's a testimonial. It's a testimonial evidence. Bakit? Nasa korte ba tayo? Nasa korte ba tayo? Sasabihin mo, ito sinabi ni Bobong Lipunan na kinuha niya yung issue na bayad daw kami because of, sabi ni Nino, during the time na Isko. Okay? Una-una, who would believe na may pera si Isko? Karamihan nga ng vlogger wala kay Isko eh. Sino lang yung mga naka-Isko? Walang iba kung hindi yung itong mga talagang nasa Maynila vlogger na. Di ba ho? Oh, tapos, yun ang basihan niya, nabayaran daw kami ng pamilya Marcos because of testimony of Nino, nabayaran kami nung panahon ni Isko. Anong kabubuhan yun? Testimonial evidence from someone na katulad ni Nino. Alam mo, na-realize ko yan, it's because people love chismis. Gustong-gusto ng mga Pilipino ang chismis. Labas ka sa bahay mo, tingnan mo. Hindi, lumabas ka sa bahay mo. Yung mga chismosong nasa labas ng bahay mo, nagrereklamo sila mahal ang bilihin. Yung mga chismosa sa labas ng bahay mo, nagrereklamo sila wala silang pera. Pero ano ginagawa nila? Nagchichismisan kesa sa magtrabaho. Ganyan ang gusto ng mga Pilipino, yung chismis eh. Yung kahit walang, alam mo ba yung anak ni Berting? Yung anak ni Berting. Ano yun? No? Pinabanatan yun nung kapitbahay natin. Paano mo nasabi? Basta. Iba yung pakiramdam ko. Nagbabanatan sila. Alam mo, hindi pakiramdam yan, gago. Kapanood mo lang yan ng Viva Max. Hindi pakiramdam yan. Hindi, sa totoo. Sorry sa term, pero totoo yun eh. Yung mga ganyan chismosa, kapapanood nyo lang ng Viva Max yan. Kaya kayo, napaka chismosa dyan. Kasi gusto nyong gawa ng story sa utak ninyo.
Yan kasi ang mabenta sa Pilipinas eh. Mabenta sa Pilipinas ang chismis. Maniwala. O, kunwari may maglabas, may scandal si ganito. Ilan sa inyong ganyan? Wag kayo magpaka-ano dyan. Pakasanto. Uy, may scandal si ganito. Kung tatanong na sa kaibigan, meron ka ng scandal? May scandal ka nun? Kahit wala namang scandal. Kaya nga alam mo, nananawagan ako sa mga subscriber ko, sa mga banateros. Makinig kayo mabuti, ha? Kung gusto nyo ng chismis, you are free to go and leave my channel. Kasi hindi po tayo chismosa. Pumunta na lang kayo kay Bobong Lipunan. Doon maraming chismis, maraming fake news. Magbulahan kayo. Okay. Maniwala kayo sa isa't isa, problema nyo na yan. Kung yan ang kaligayahan ninyo, magchismisan ng buhay ng ibang tao, gawa ng istorya ang ibang tao, doon na lang po kayo. Kasi mafo-frustrate po kayo dahil dito, bawal ang chismoso. Dito kailangan may ebidensya. Okay? Hindi ho ako for the views. Maniwala ho kayo sa hindi. Kahit kailan po, hindi po tayo sa views. Na-appreciate natin nanonood, na-appreciate natin mga nagpapakape, okay yan. Hindi ko naman sasabihin sa inyo na, hindi ko kailangan yan. Kailangan ko yan. Pero, hindi ko yan, kung hindi kayo magpakape, walang problema yan. Hindi ano yan, hindi issue sa akin yan. Kung manood kayo, maraming salamat. Thank you very much. Kung hindi kayo manood, mabubuhay pa rin po ako. Pero, hindi ho tayo papasok sa clickbait. Halimbawa ko lang to ngayon, ha? Ginagaya ko lang. Hindi ho tayo papasok sa clickbait. Hindi ho tayo papasok sa chismis for the sake of magkaroon lang ng views. Gusto nyo ba ganun ang usapan dito? Gusto nyo ba usapan dito? Alam nyo ho ba, may nabalitaan ako mula sa Pulandaga, ha? Na si Bobong Lipunan daw, ha? Ang kasama niya ngayon, doon sa lugar nila, ay 3 lalaking... Lance, maraming salamat po. Thank you very much. Gusto ba yung ganun? Parang, alam nyo ba? Si Senator ganito, sabi ng Pulandaga ko, diyan sa Senado, 3 daw ang asawa niyan. May heart, may spade, may clubs, 4 pala, at saka may diamonds. Gusto ba ganun? Gusto nyo ganun? Kung gusto nyo po ng ganun, ay doon na po kayo kay Bobong Lipunan, ha? Dito walang ganun. Bumingo ka, boss! Ayun. Parang palingkero, no? Palingkera pala. So, yun lang, Gusto ko lang sabihin, yun. Kasi, Judy Dubai, maraming salamat po. Hindi, kasi, walang nag-ano sa inyo. Baka sabihin na naman yan, ha? Na, kaya nga, kita nyo. Sabi ko nga, pambirang buhay, Ereo. Ako pa daw ang ililibre ni Maharlika. Wow! Wow! Nakakatawa talaga. Sa ibang channel, ako pa nga nag-aaya ng meet and greet nila. Ako nasasagot, Ibang channel yun, ha? Tapos si Maharlika, pabibiling ko sa akin? Bobong Lipunan, anong kabubuhan yan? May mocha girls si boss. Hindi lang mocha girls meron ako. Meron din ako mga mocha boys. Nandiyan sa Kabukitcho. Joke lang. Maniniwala naman si Bobong Lipunan. Huwag kayong ganun. Bobo-bobo niyan, Anyway, problema kasi boss ba? Wala na nagbabalita na negative sa news. Hindi. Alam mo, dapat, kaya hindi makomentan. Hindi rin. Ako naniniwala ko, even if walang ibalitang negative sa news, ibalita lang nila. Yung mga gumagawa naman ng opinion, malalaman mo naman, pwede naman nating komentuhan kung merong sa tingin natin. Pero yung gagawa ka lang ng istorya, napakapangit ho nun. Kasi, alam mo, maaaring hindi pa ho kayo naapektuhan. Kaya lang,
pag kayo na ang tinamaan ng fake news, pag kayo na ang ginawan, inimbentohan, tatanungin ko nga ho kayo. Mga ka-heart, salamat po. Tanungin ko po kayo. Kunwari kayo, gawan kayo ng kwento, gawan kayo ng fake news, sabihin sa inyo ngayon, eto, halimbawa lang maghanap tayo dito. Ikaw, Anharot. Kunwari, ikaw, Anhanot. Ikaw, Anharot. Balita ko ang trabaho mo dyan saan ka mo nakatira? Sa Paris. Pakangkang ka daw dyan sa Paris. Mga binabanata mo daw dyan yung mga France na mga pogi dyan. Hindi ba, ikaw, nagpapakahirap ka sa trabaho mo. Halimbawa, di ba, bilang OFW ka. Tapos gagawan ka ng istorya ng ganyan. Di ba, ang sakit nun, ang pangit. Yeah. Isipin mo, ganun na naramdaman ng kapulisan natin. Nagtatrabaho sila ng matino. Yung AFP natin, nagtatrabaho ng matino. Tapos gagawa mo ng istorya na bumaligtad na sila, kinukumbinsin na nila si Marcos na mag-resign. Di ba? Ang pangit to eh. Professional yung mga pulis natin, professional to mga AFP natin, tapos gagawa mo lang ng istorya. Bakit? Gusto mo magka-content? Ang gago mo, di ba? Kayo, isipin mo na lang, kayo ang ginawa ng fake news ng ibang tao. Tapos alam mo from your heart, it's really fake news. Di ba? Susuportahan mo yun? Gago ka pala talaga. Hindi ba yun ang dapat talaga magkaroon ng katapat na mga fake news. Hindi, ako naniniwala talaga dyan. Ang lalakas lang ng loob niyan kasi wala yan sa ibang wala yan sa Pilipinas. Kung nandito lang sa Pilipinas, sasabihin nila diba, ewan ko kanina ko lang narinig yun kay Dada, nagdroga daw kami sa Japan. Gago ka ba? Dito nga sa Pilipinas, walang death penalty, hindi nga kami nagdodroga. Pupunta pa kami sa Japan na may death penalty. Tanga po. Ang bobo talaga eh. Siyempre, iinom ka, oo. Tapos doon ka pa sa mahigpit na bansa tapos doon ka magda-addict. Anong kabubuhan yun? And they're trying to earn money at the expense of others. Correct. Di ba? Sabi naman ito, don't worry, nobody believes. Hindi, ako confident naman ako. Confident. Alam mo yung mga ganyan, hindi yan tumatagal sa vlogging. Yung gumagawa ng fake news. Tingnan mo nangyari kay Sangkay. Hindi naman tumagal sa vlogging yun. Ayun na, naging ghost na. Naging zombie na. Nanggigigil gusto mapanood ni BL yung live mo noong New Year. Oo nga eh. Hayaan mo na. Yung snow kasi kinain mo. Hinit-hit ko yung snow. Hindi ko kinain. Hinit-hit ko. Ay nako. Full time sa anyway, ayun lang. Maraming salamat. Thank you very much. At bago tayo magtapos, gusto ko lang Ano oras na ba? Iwanan kayo ng napakagandang alam nyo. Kasi eto with relation dun sa pagbakasyon namin. Diba? Marami kasi sa inyo nagsasabi sa inyo na parang hindi makapaniwala na ganun daw na ginawa ko yun para sa family ko, sa father ko, ganyan-ganyan. Ang paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo I've learned my lesson very well in life. And sabi nga nila you would learn the lesson very well sometimes or madalas pala, hindi sometimes. Kadalasan, in a hard way. Ganun talaga diba? And na-experience ko yan nung namatay nga yung nanay ko. My family is not perfect. I'm telling you now, my family is not perfect. My father is not perfect. My mother is not perfect. There's no such thing as family na perfect. Diba? Merong problema yan. Merong talagang nagiging problema yan. Pero, bakit nyo kailangang mahalin ang inyong mga magulang? Bakit nyo kailangan ibigay ang inyong lahat para sa magulang? Alam mo, napakasimple lang naman po niyan Kasi, minsan, di ba, masasabi mo na, minsan yung mga magulang
Totoo naman, di ba? Ang mga magulang. Hindi, di ba? Totoo naman. Minsan may mga ganun eh. Minsan may mga... ito, hindi to, meron talagang mga nang-aabuso na mga magulang, nananakit ng anak. Di ba? Na Securities and Safety Vlog, salamat po. Meron talagang mga ganyan. Pero wag nyo lang kasing kakalimutan na kaya mo naman minamahal ang magulang mo because there is a father who loves you more than anything else. That love of the Father, which is the Father, our Father in heaven, yun na lang din ang ibigay mong pagmamahal sa magulang mo. Hindi naman sila perfectong tao. My father's not perfect. Pero, wag mong kakalimutan, without them, wala ka rin. At tandaan mo, nagpakahirap din yan. Bata ka pa lang, nagpakahirap yan. Di ba? Nagpakahirap po yan. Nagbigay ho yan ng tulong. Alam mo yun, hindi naman madaling buhayin ka. Ako nga di ba? Lagi tinatanong yan. Kailan ka ba magkakaanak? Tatay ko pa ulit-ulit. Kailan ka magkakabebe? Sabi ko nga, aso nga, ayoko eh. Baby pa kaya. Di ba? At least yung aso, pagka nagkasakit, pagka medyo nagsawa ka, pwede mo na yung pamigay. Joke lang. Gagalit si mo. Paano pa kung baby, di ba? Totoo naman. Kasi nga, alam mo, iniisip ko, paano pagka, kasi alam mo yun, ang hirap magkaanak. Sino sa inyo may anak? Monina Saito, salamat po. Sino sa inyo may anak? Sigurado ako sa inyo may mga anak dito. Alam nyo kung gaano kahirap ang magkaroon ng anak. Tama, mali? Di ba? Ang hirap alagaan yan. Oh. Kaya nga, tandaan ninyo, pag kayo tumanda na, huwag nyo kakalimutan na yung mga magulang nyo nagpakahirap sa inyo nun. Hindi naman perfecto yung magulang ninyo. Pero nagpakahirap sa inyo yun. Nung bata kayo. So ano ba naman yung ibigay mo lang ang yung tulong mo? Kasi nga, sabi ko nga, I learned my lesson well. Hindi ako nakapag-spend so much time sa aking nanay because of alam mo yun, hardworking ako, sobra ako nagtatrabaho. As in, trabaho ko ng trabaho nun. Nag-aaral ako sa umaga. Hindi pala nag-aaral, pumapasok sa school. Magkaiba yung nag-aaral eh. Pumapasok ako sa school sa umaga, tanghali pala, tanghali. Tulog ako sa umaga. Sinisigurado lang natin yung facts. Sa tanghali, tapos all throughout sa gabi, nagtatrabaho ako. Tumutugtog na ako sa mga bars. So, ganyan yun. Tapos, pag-uwi ko, tulog. So, hindi ko talaga nakakasama nanay ko. And eventually, nagkasakit siya. Namatay siya ng cancer. And hindi ako nakapag-spend ng time. Kaya nga, nung last month niya na, natutulog ako sa tabi niya. Sa baba ng kama. Kasi, lang siya, nakahiga na lang, hindi niya nakaya. And, namatay siya sa harapan ko. From that time on, sabi ko, nagsisi ako nun. Nagsisi talaga ako, sabi ko, hindi ko na-spend yung time ko with my mom. Hindi ko na uulitin pagdating sa tatay ko. Hindi kami close, yung katulad ng ibang mga pamilya dyan, na close. Alam mo yung pamilya na nag-I love youhan sa tatay, hindi kami ganun. Hindi kami close in a way na sobrang intimate. Pero, hanggang kaya kong ipakita sa aking tatay na gusto ko siyang isama, gusto ko siyang mabigyan ng mga bagay na gusto niya, yung mga request niya, hanggang kakayanin ko, gagawin ko. Kasi nga, yun nga yung pagsisisi kong hindi ko nagawa sa nanay ko. And again, if sa tingin mo, hindi deserving ng tatay mo kasi ginago ka nung bata ka, o kung anong paman, ang ginawa sa'yo, inabuso ka, huwag mo kakalimutan na meron tayong tatay sa langit na mahal ka. Diba? Meron tayong amang nasa langit na yun talaga, unconditional love ang binigay sa'yo. Yun na lang is enough reason for you to return that love. So, dun ko na lang po kayo iiwan dahil napakaganda po nung, ito. Sana yun? Ha? Nawala. Ay, nako. Ito. Our Father, focusing on God. Imagine, itong tatay,
Ano ba na-imagine si tatay? Marami hindi makarelate kasi sabihin nila, absentee yung tatay ko laging wala kaya hindi ko naintindihan. Tsaka yung tatay ko, malupit yun, abusive, ganyan ba si God? Obviously hindi. Kung alam mo yung palpak na tatay, alam mo kung ano mabuti, tama? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children. Sabi niya, yung tatay na pinakamabuti na who will give good gifts to the children, evil yan in comparison to God. Bakit? How much more will your Father who is in heaven give what is good to those who asked Him? Kasi yung akala ng tatay sa lupa na good may not be good for you, may not be good for us. Pero si God, He knows what is best for us at wala siyang ipapahintulot at ibibigay at hindi bibigay na hindi makakabuti sa atin. Si God, alam niya yung best para sa atin at lagi yan ang gusto niya sa atin. Ganun siya kabuting Diyos. Yun ang tatay natin.